Sa tingin ho natin dito sa isa na to, magtatanda na itong si Tuta Sotto. Pag nagkataon, indirect contempt po ang sasapitin itong si Tuta Sotto. Kaugnay doon sa kanyang mga punto de vista, doon sa ilinabas na desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte nung nagdaang taon. At dito rin ho sa video na to, naku, meron hong bumanat nakakamping dito kay Kato Nying. Hindi ho ata nagustuhan itong si Kato Nying yung isang artistang bumanat sa kanya nakakamping. Mamaya ho, papasadahan natin yan. At ito hong si Corina Sanchez, meron ho siyang pahaging dito kay Ping Lacson. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community yung join button. Nandyan lang ho sa baba. Ano ba itong indirect contempt na to na isinampa ng isang abogado dyan sa Korte Suprema laban dito kay Tuta Sotto? Ito mga kababayan, indirect contempt charge versus Sotto. Pro Duterte lawyers are set to file a petition for indirect contempt against Senate President Tito Sotto before the Supreme Court over his remarks on the High Court's ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, which they claim besmirch the integrity of the judiciary. Naku, yari dito si Tuta Sotto. Sana magtanda na itong si Tuta Sotto. Hindi pagka natripan niya dumaldal, banata ng Korte Suprema, kagad lumulundag siya. Mantakin nyo, di man lamang ho nag-init ang desisyon ng Korte Suprema. Yun din gabi na yun. Nagpa-interview siya sa media. Kaugnay dyan sa desisyon na yan na ilinabas ng Korte Suprema. Siguro iniisip nila na babalik ta rin pa ng Korte Suprema yung nauna nilang desisyon. Unanimous nga. Wala man nga dissenting opinion Kasi nga mali talaga ang ginawa ng House of Representatives noong mga panahon na yon. In a statement, Attorney Ferdinand Topacio said, the petition will be filed in the coming days. He explained that Sotto's remark went beyond the legitimate exercise of freedom of speech and expression. He added, the statement attacking the credibility of Supreme Court leave serious implication for public trust in the rule of law and the justice system. Yari ka dito, Sotto. Sana, magtanda na itong si Tuta Sotto pag nagkataon. Baka obligasyon niya ho yun. Baka binigyan siya ng instruction pagka ang Korte Suprema naglabas ng desisyon hindi paborable sa mga magnanakaw sa Malacanang, kailangan yung dumaldal. Siguro isa yan sa mga deal sa kanya sa pagiging Senate President niya. Malamang ho mga kababayan, yan ho ang nangyari dyan. Dito na ho tayo kay Kato Nying. Comment react ho kayo dyan kay Tuta Sotto kung anong masasabi nyo. Diyan sa pinaplanong isang panayan itong sila Attorney Ferdy Topacio. Dito tayo kay Kato Nying. Naku, matindi to. Balagbag ho itong mga kababayan. Ito, game. Yan. Bibili sana ako ng fake news. Naku po. Nakarating Matindi yun Matindi yung ali na yun din ba sa'yo yung parang si Pinky Amador tinitira ka? Okay lang yun. Punta pa sa shop. Okay lang sa akin yun. Kasi hindi niya naiintindihan sinasabi niya. Sinabi niya fake news, hindi niya naiintindihan kung ano ibig sabihin ng fake news. Yan ang problema. Yung Pinky Amador ba, yun ba yung nagwala? Nagwala na artista sa isang condominium, yung tipong nakipag-away. Siya ba yun? Hindi ko alam paki-correct niyo ako kung mali ako. Siya ba yun? Si Pinky Amador ba yun? Because I stand by my report until today at kahit na bukas at susunod pa na I never said anything fake against Risa Ontiveros. I have documents to prove kung fake news yun, dapat ni-refute nila yung aking document. Hindi, ang ginawa nila kung saan-saan sila nagsuot. Tinawag nila akong fake news without proving anything. Ang isa pang masamang ginawa nila doon, especially yung mga fanatics nila, nung pinuntahan nila yung social media na naman, nung anak kong nagkasakit na. Tama. Si Pinky Amador nga yung nagwala sa isang hotel. Yung panaunuata ng pandemya to yung kailangan naka-face mask. Ito, ganun ho, panoorin nyo yung video niya I-type nyo lang ho, Pinky Amador nagwala, lalabas na ho yan, pinakataas ho yan. Yan ho ang kalidad ng mga pinklawan at dilawan. Kagaya ho siya nitong si Pinky Amador. Mga piling entitled, hindi marunong maghintay, dapat sila lagi nauuna. Dapat sila lagi piniintindi, dapat sila lagi ang bida. Mga parang mga narcissist, ganun. Mga dilawan, pinglawan, talyanista, sa imada, pare-pareso yung mga yan. Dati sasabihin nilang magkasana uli,
Sana Pero yung anak foul ko. yun. That's foul. Marami akong hindi gusto sa mga sinasabi nitong si Kato Nying. Kahit doon sa 2x2 nilang programa, marami akong hindi sang-ayon doon sa mama na yun. Pero kasi nasubaybayan ko to nung nagpapagamot sa Singapore yung anak niya. Ano na yung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, madalas ho yan sa Singapore no, dahil doon pinapagamot yung anak. Nasubaybayan ho natin ang struggle niya, yung sakripisyo nilang mag-asawa. Kaya nung gumaling yung anak niya, isa ho tayo sa mga natuwa. Dahil talagang hindi biro yung sakripisyo na ginawa ng mag-asawa na yan para ika nga malagay sa maayos yung anak nila. Tapos, nang dahil lamang sa politika, nang dahil lamang hindi kayo sang-ayon sa sinasabi niya, pati yung anak niya idadama niyo, ano na ho yun, foul na yun, di ba? Hindi yung mga bata, yung mga hindi naman kasali sa politika, hindi lumalabas sa politika, wag natin isama sa usapan. Yan ho ang gawain ng mga kampo ni Risa Hontiveros. Yan ang kaibahan ng mga Duterte supporter sa mga ugaling kanal ng mga Dilawan at Pinklawan, mga Talyanista at Ensaymada. Wala ho silang sinisino. Kahit hindi kasama sa politika, anak ng tokwa. Talagang kakalad ka rin nila, bababuyin nila. Si Sandro, talagang babanatan natin yan, congressman yan eh. Di ba? Congressman yung mga yan eh. Kasama sa politika yan eh. Kung babalagbagin natin, kasama sila. Oh. Pero para yung isang anak ng isang personalidad na kung saan hindi ka lamang sang ayon sa sinasabi niya at mananalangin ka na mayroong mangyaring masama doon sa kanyang anak. Pangit naman huwatan. Below the belt na ho yun. Diba? Tsaka wala namang kinalaman yung bata sa pinag-uusapan natin. At ang matindi ho dito, hindi ho biro yung sakit ng anak nitong si Kato Nying. Talagang seryoso. Kaya kung pagka pinanalangin mo na sana bumalik yung sakit niya na yun, na hindi ho maganda yun. Hindi ho maganda yun. Baka bumalik sa inyo yan, mga kapamilya nyo magkaroon ng ganyan. Hindi, wag naman sana, di ba? Take mo nga si Risa Hontiveros na magsabi na, "Hoy, wag niyo naman ganyan eh." Ang alam ko, mabait siyang tao, ba't hindi siya kumibo? Ano ibig sabihin nun? Si let it pass. Ito ba yung mga insertion niya, Kato Nying? Problema. Di ba? Yung mga insertion niya, yung mga project niya, na kung saan nung siniyasat ng mga netizen, nagkalitaw-litaw, ang dami palang parsipikado, substandard at hindi pa tapos mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Yung ba yun? Kaya hindi siya nag-react dahil lalaki na lamang ang issue. Yun ho yun. Ganyan ho kasi yan mga kababayan. Sa politika ho kasi, merong mga issue na kailangan mo sagutin ng harapan. Pagka alam mo magbebenepisyo ka dyan, negatibo pero mas magigain ka, kahit na negatibo yan, sige patulan mo, walang problema. Pero merong mga issue na huwag mong papatulan kasi masusunog ka. Pagka pinatulan mo, tatagal na ang issue, matatalo ka pa. Meron hong mga ganyang klaseng issue. Kaso, ang isang politiko lang ang kilala ko na hindi gumagana yung mga ganyang klaseng mga condition bago niya patulan ng issue. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat to talagang kaya niyang salansanin, kaya niyang patulan kasi hindi nga kargado. Pero itong si Risa Hontiveros, kagaya nitong si Risa, hindi niya ho pwedeng sagutin yung mga patotsada na yon o yung mga isiniwalat na yon nitong si Kato Nying. She condones it, she tolerates it, pero okay lang. So kung bibigyan ka ng chance na ma-interview siya, gusto mo? Matagal ko na siyang gusto ma-interview. Ayaw lang niya magpa-interview sa akin. In fairness, noong nagsasalita sila sa 2x2, sinabi yan nitong si Kato Nying, bukas ang kanilang programa para pakinggan ang panig nitong si Senator Risa. Pero mula noon hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig sa panig nitong si Senator Risa Hontiveros. Rirekta ho tayo dito sa agenda. Ano na naman ba kaya mga kachismisan ang maririnig natin dito kay Tanggalin muna kita dyan, Tuta. Pero mamaya babalik kita. Lagay ko lang to si Ma'am Pinky. Matangkad, maganda. Dito tayo. Good. Ang tansya nyo? 50-50 pa lang ako ngayon. 50-50. Yung muna, hindi pa tapos ang sentence. 50-50 sa ninenervyos ako. Okay. No, don't be nervous. I mean, I think most people are also wondering what happened in the Senate. In fairness. Di ba yung Blue Ribbon Committee? Okay. Paanong nangyari na pumirma na kayong lahat, halos lahat, bago umatras yung tatlo at hindi tayo sigurado kung bakit sila umatras. At ngayon, napalitan pa ang charges to preliminary investigation. May sagot si Ombudsman Boying dyan. Okay. Di ba sabi niya? Yes. That's politics. Politics. That's politics for you.
Pero yung interview ni Senator Ping Lacson kanina, basically sinasabi niya, pag sinabi mo kasing recommended for charging, parang may kaso na daw. So to kind of maybe make it a little bit clearer, so recommended for further investigation or preliminary investigation, ganun yung parang wording na gagamitin nila. Ang problema kasi pagka merong ganong rekomendasyon ang komite, tapos mismong mga kasama pa nila, kahit na rekomendasyon lang yan, ang dating sa mga kababayan natin, dahil kung ano lang mabasa nila, kung paano i-twist yan ng mainstream media, ganon tatanggapin ng publiko yan. Ngayon, kahit na hindi ganon ang intensyon ng partial committee report, kung ganon ang framing ng mga mainstream media, dyan nakakasuhan, rekomendasyon na kasuhan, kasama ang mga pangalan na ganito-ganyan, talaga ang pangit ng optics na yun. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit yung ibang mga senador ay nag-atrasan dyan sa partial committee report na yan. Pero narinig ko, sinabi rin ni Senator Ping kanina, pero hindi ko aatrasan yan. Di ba? Which means, siya at yung tatlo pang iba o apat na iba na unang pumirma ay pinaninindigan lahat ng findings na nandoon sa kanilang rekomendasyon. Yung original wording. Yes. Oo, tama. The original Ganun na nga wording. yan. So, yung sagot naman ni Ombudsman, hanga din ako sa kanya kasi nagpapakatotoo lang siya, di ba? Na yung iba siguro, iba ang sasabihin, pero siya diretso. Politika yan eh. So, ang tanong ko ito, kung politika yon pero kriminal ang ginawa, Nako, hindi ba pwedeng diretso na lang ang ombudsman Yan. ang mag-imbestiga? Pwede Yeah. rin, no? Correct. Pwede rin, no? Di ba? Bakit Naging hindi? symbolic na lang itong Blue Ribbon Unless Committee they're, no, report. unless they're Yeah. immune. At saka meron talagang kapangyarihan ng Blue Ribbon na gawin yung mga bagay na yan. Pero ang talagang mission nila dyan in aid of legislation. Ngayon, ang dating parang inihintay ang Blue Ribbon kung sino yung mga re-rekomendahan na pakasuhan. Ang birang yan. Di ba? Ang talagang ini-aim nila dyan, in aid of legislation. Tapos meron silang mga rekomendasyon kung sino yung mga kakasuhan. Pero ang primary purpose nila, in aid of legislation. Kasi nga mambabata sila. Pero dahil talagang pati mga komite, pinasukan na ng politika dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya ganyan ho nangyayari ngayon. Nagkakahendot-hendot yung Senado. From Charges. charges like the Vice President. At saka ang importante yung records ng hearing ng Blue Ribbon Committee pwedeng magamit and yung mga testimony ng Yeah. mga witnesses nandyan pa rin on the record, no? Pwedeng magamit siya. And certainly, ginamit nila yan. Oo. Ng pag-imbestiga ng DOJ, ng Ombudsman, di ba? Yes. Correct. So, Kasi- nagpapatuloy ang Sarsuela. Sarsuela. Kasi sabi din naman ni Senator Ping, hanggang you can just, Recommend. I guess, recommend only. Oo. So siguro, I mean, Hindi, kasi siguro pagdating sa pag-iimbestiga, talagang merong mga mekanismo ang ombudsman at DOJ para talagang, kumbaga yung ano lang, yung benefits lang pagka nag-imbestiga Senado. Makakapanood ang mga ordinaryong Pilipino. Pero naniniwala tayo na merong maraming mekanismo itong mga ahensya na to para magsagawa ng mas malalimang investigasyon kung gugustuhin nila. Kung gugustuhin nila, baka nga pagpapauwi kay Zaldico, kaya din nilang gawin yan eh. Ang Blue Ribbon Committee, hindi ho nila kayang salansanin yan. DOJ, Ombudsman, ang mga nasa executive department, kaya ho nilang pauwiin yan kung gugustuhin nila. 'Di ba? Pati pag-iimbestiga, kaya ho nilang salansanin ng malaliman yan kung gugustuhin nila. Kaya parang na-hype itong sa Blue Ribbon Committee kasi hindi pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Ang mga ahensya kagaya ng Ombudsman, DOJ, NBI, hindi utiwala ang sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to dyan sa mga ahensya na yan. Kaya ngayon, dyan sa paglabas ng committee report na yan, partial committee report na yan ng Blue Ribbon Committee at hanggang sa ngayon tayo naghihintay kung ano nang sasapitin ng investigation na yan, hindi satisfy ang sambayanan. Ewan natin, tingnan natin kung paano nila mamanipulahin, paano nila ititwist ang naratibo dito sa isa na to. Pero ang malinaw ho sa atin dito, ang nagbenepisyo yung mga mastermind. Dahil yung mga mastermind, ngayong mga panahon na to, wala silang problema. Ngayon lang naman yan. Bigyan natin sila ng 2 taong kaligayahan. Pagkatapos nito, anak ng tokwa, himas rea sa mga magnanakaw na yan. Yan ang sigurado ho natin dyan. na lang siguro para mas maging palatable, acceptable. Para hindi sila mag-away-away Ganda ni Ma'am Pinky, oh. kasi magkakaibigan daw sila doon. Palatable, acceptable.
Magalala, madam. Oo. So, may ibang mga word. Yang si ma'am, maganda naman. Yang si ma'am rated K, maganda naman. Kaso hindi yan yung mga ika nga, mga tipo natin. Mga tipo natin, alaping keyword. Number na, one. sabi nga, softened yung kanilang ginamit na mga salita. Ganda, oh. Ito kaya sila magkakaibigan doon. Hindi. Walang tunay na magkakaibigan doon. Kanya-kanyang, ika nga, kanya-kanyang, kanya-kanyang agenda dyan sa Senado. Walang kaibigan dyan. Dito tayo kay Atty. Salvador Panelo. Ito ang kanyang programa dyan sa Itawag kay Panelo dyan sa SMNI. Pakinggan nun natin ito mga kababayan. Narinig ba ako? Dinig na dinig. Yes, attorney. Alright. Attorney, loud and clear. Malupit. Sinasabi po natin dyan na yung gobyerno ngayon, ang administrasyon, ay maaaring magsagawa ng mga hakbangin upang may balik ang Presidente Duterte. Kagaya ng ginawa nila kay Congressman Teves. Kahit na nga na-deny yung ating extradition hanggang sa appeal, natalo tayo doon sa Timor-Leste, pero sa pamamagitan ng pag-uusap ng presidente natin at presidente nila, ay naibalik si Teves dito. Kaya pwede yung unang pamamaraan ng pagbabalik sa kanya ay questionin ng gobyerno ito ang paglilitis ni Presidente Duterte. At ang ground natin ay wala na kayong jurisdiction. Kasi umalis na kami dyan. At maliban pa dyan, gaya nga na sinasabi natin, sa ilalim ng ating saligang batas at sa Kodigo Sibil, pag ang isang batas ay hindi mo na ilathala sa official gazette, hindi mo maaaring patupad yan sapagkat walang lakas yan, walang buhay, unenforceable sa English. Hindi po pwede. At kahit ay pagpalagay mo na meron, umaklas na nga tayo. Pwede nating ireklamo sa United Nations. At gobyerno, ang pinag-uusapan nito, gobyerno ang gagalaw, hindi yung akusado. Kasi nga, nung sinuko natin ang Presidente Duterte sa kanila, isinuko mo yung sovereignty mo Kaya ngayon, nakita mo yung pagkakamali. At kung sabihin nga ng Korte Suprema, balik ba yan? Huwag mong bigyan ng kami ng dahilan na bigay mo na sa kanila at di mo na pwedeng kunin. Sapagkat maraming pamamaraan dyan. Diplomasya. O kung hindi naman, kaya may Amerikano, may sanction. Maraming sanction So, madalit sabi, the long and short of that colloq is that if this government wills it, it can do so. Kung gusto, madaling gawin. Kung ayaw, isang katutak na dahilan ang itatapon ng administrasyon para hindi maibalik ang Presidente Duterte. Kaya napakahalaga na ang Korte Suprema ay magdesisyon sa petisyon for writ of habeas corpus na inihain ng anak na si Kitty Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Na-resolve na, ideklarang illegal ang ginawa nila at talaga namang illegal kahit na sa aking tingnan. Whether ito ay tingnan mo sa ilalim ng saligang batas natin, whether ito ay tingnan mo sa ilalim ng extradition treaty, whether sa ilalim ng Rome Statute na lumikha dyan sa International Criminal Court, talagang walang jurisdiction. Kaya kailangan talagang i-resolve. At yung sinasabi natin na
may doktrina kasi na hindi kailangan pumasok ang Korte Suprema kung nangyari na yung inireklamo. Sila na rin yung nagsabi, yung judicial restraint will not come into play if there is a serious flagrant violation of the Constitution. Kahit na sinasabing moot and academic na, kailangan talagang i-resolve. Pangalawa, pag merong isang constitutional issue na dapat i-resolve, lalong-lalo pa nga, ang pinag-uusapan dito, ang karapatan ng mamamayan na makakahingi ng remedyo sa Korte Suprema pag yung gobyerno ay gumawa ng kamalian at nagtatangka na naman gumawa ng kahalintulad na iligal na ginawa nito kay Presidente Duterte dito naman kay Senador Bato. Hindi mo ba? Sinasabi nila na pwede nilang ipa-aresto. Pag nahawakan na nila yung mandamento de aresto, o hindi ulitin lang. Kaya hindi talaga ito pwedeng hindi resolve. Pangapat, kailangan nyo talaga ng Korte Suprema magbigay ng mga bagong doktrina tungkol sa ginagawa ng administrasyon o ng anong gobyerno na papalit na hindi maaaring gagawin nila yung kanilang ginawa sapagkat ito'y labag sa saligang batas. At hindi naman masasabi na porket hawak na ng International Criminal Court, sinisira natin yung international law. Kapag alam niyo, yung international law, yan ay hindi maaaring maibabaw sa lokal na batas natin. Palaging nagpiprevail o nangingibabaw ang lokal na legal na sistema. Yun nga mismo kanilang doktrina na principle of complementarity. Complementarity. Hindi ba sinasabi nga doon, lahat ng miyembro, pwede lang silang makialam sa mga miyembro sa sistemang legal nila. Kung yung mga miyembro mismo ay walang kapangyarihan o walang kakayahan na usigin ang mga kriminal na lumalabag sa crimes against humanity o nagkamit ng crimes against humanity. At kung may kakayahan man nila, sila, ayaw nilang isagawa. Doon lang makikita nyo na hindi talaga sila maaaring basta pumasok. Merong mga kondisyon at yung mga kondisyon na yan, hindi yun nangyari sapagkat may kakayahan tayo na mag-usig. Marami na tayong pinakulong. Marami na tayong kinonvict. Kita nyo, dalawang presidente, pinakulong natin. Yung isa, na-exile dahil ayaw na ng taong bayan sa kanya. Well, sabi, matabang mataba, malusog na malusog ang sistemang legal sa ating bansa. At ginagawa natin, pinatutupad natin ang sistema legal. Kaya walang kadahi-dahilan na pumasok ang isang dayuhang hukuman sa ating bansa. Yan ang ibig sabihin nga. Kailangan talaga ang Korte Suprema mag-desisyon na dito. Yan. Yan. Maraming salamat po, Attorney Sal, sa inyong paliwanag regarding sa inyong column this Monday. At sa iba naman pong balita ay tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nabasurang impeachment complaint laban sa kanya na isang political move at distraction lang sa trabaho ng pamahalaan. Si Caracelyn Catarong sa balita. Si Caracelyn Catarong, SMNI News. Ano pong comment niyo sa ulat na yan, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi niya natutuwa sa walang nangyari.
bakit nga naman may mangyayari? Pakulo nila yun eh. Muro-muro, di ba? Matagal na natin sinabi yan. Hindi pa na-dismiss yan. Ang programa natin sinabi, wala yan. Dismiss kagad yan. The Committee on Justice pa lang. Drama lang lahat yan. Para walang masabi na pag nag-hire sila ng impeachment kay Inday Sara, hindi nila inasikaso. Kaya kunyari, inasikaso, pero dinismiss. Yan mo eh. Yung iba namang mga pakulo niya regarding yan sa health, kung ano pa. Yun naman trabaho niya. Hindi nga niya ginagawa ang mga pangunahing serbisyo ng bayan sa pamamagitan ng kanyang mga departamento at mga cabinet secretaries. At inuna niya ang pagbibenggansa, pamumulitika, ang pangsisira sa katauhan ni Inday Sara, ni Presidente Duterte, at lahat ng mga kaalyado nito. Kaya nga bagsak ang rating eh. Napapansin ko lang. Ang mga Pilipino mababait din eh. Yung mga pinuntahan niya, ang majority dyan ayaw sa kanya. Pero dahil, alam mo, mabait ang Pilipino, Presidente, pakamay-kamay din sila. Kamay-kamay. May magsasigaw pa kanya, mabuhay. Pero sa loob-loob ng mga yan, hindi ba? Survey nga eh. Lahat ng mga credible surveys, SWS, ano pa, yung Pulse, Asia, at kung ano-ano pa. Talagang ang taong bayan, talagang ayaw na. Sobrang-sobra na ang kanilang pagtitiis, pagpapasensya, at hanggang langit na rin ang galit nila sa ginagawang pagnanakaw ng pera ng bayan. Yeah. Kaya wala lahat yan. Puro Drama. balat kayo pala. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. Yan. Anthony Castelo, yung kanta mo. Team song na nila. Yan ang Attorney team song ng administrasyong Marcos at ang mga kaalyado nito. Yung sa Senado. Ayan. Yung isang nagsasabing judicial overreach na yung pala ignorance overreach. Nako. Yung isa pang mama dyan na mahilig baluktot ng batas. Yung law bender natin dyan. Yung isa pang balat kayo dyan. Nakakala mo napaka-righteous pero nagsulong ng umabot ng 32 bilyones na pesos para lang magpagawa ng building, opisina nila. Naku. Yan o, ang mga yung kapatid niya ba, yung isa naman yung kapatid. Naku, puro sip-sip. Pero nung panahon, nung makulong si Presidente Duterte, hindi nagpunta sa Billabor, di ba lang inalalayan yung sinasabi niyang friends forever niya raw si Inday. Pero tumahimik. Nako. Mangga yan, si Mangga yan. Kung nagpaparinig tong si Attorney Panelo, ako yung magpapangalan. Yung unang blind item niya, yung nagpatayo ng infrastruktura na daan-daang bilyon, si Ping Lacson ho yun, ang tinutukoy niya yung New Senate Building. Yung namang best friend forever, si Amy Marcos, manggagamit naman ho yun. Nagsimula lang na magpakitang gilas ang bagsak ang rating niya. Mabuti Mabuti mabait si Inday. Ay, nako. Well, speaking of sa Senado, Attorney Salha, ito, nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson laban sa mga Pilipinong handang ipagkanulo ang bansa para sa pansariling interes. Kasunod ito ng panukalan ni Senator Marcoleta na isuko daw yung Calayan Island Group. Ayon kay Lacson, may matibay na legal na batayan ang pagmamayari ng Pilipinas sa KIG at may mga pamilyang Pilipino at lokal na pamahalan dito. Kinundena rin niya yung pahayag
nagpahayag na gawing cannon fodder ang ilang opisyal sakaling magdeklara ng digmaan ang China. Matapos ang kanyang pagbisita sa Kalayaan, itinulak niya ang dagdag pondo para sa depensa at pasilidad sa isla na umabot sa 254 million pesos. Ayan po yung bago niyang balita about sa kanya, Attorney Sal. Ay, nako. Ping, 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 di sa harapin. Kutsilyo, di almasen. Ay, nako. Alam po niyo. Yung mga sinasabi nilang kampi sa China, yung kampiyon, itinutuwid lang yung mga kamalian na posisyon ng opisyal, hindi ng gobyerno. Mga opisyal ng gobyerno na mali ang naging foreign policy with respect to China. Pero hindi ibig sabihin kinikriticize yung mga galaw nyo, makitsina na. Mali. Yeah, tama ho yun mga kababayan. No, talagang nagkakaroon lang ng tayo naman ay natutuwa doon sa mga palitan dyan sa Senado. At least nabubuksan ng kamalayan ng sambayanan kung ano nga ba yung totoo at ginagamit lamang sa pamumulitikayang issue ng West Philippine Sea. Pagka ang sumalansan dyan, talagang napakaparehas, ibig sabihin ng interes ng sambayan ng Pilipino ang tinutulak ng mga yan. Pero pagka yung mga kumikilatis dyan, pagka hindi ka ayon dun sa kanilang naratibo, pro-China ka na, may problema ho tayo doon. Anak ng toka. Kahit na anong kabalbalan ng gawin nyo, sasang-ayunan lang namin dahil ang naratibo, pro-China, anti-China. Ganon? Hindi pwede yun. Kaya tayo talaga. Kung mga estudyante ko ito, Baksak. binagsak na ito. At kung mga alaga ko naman to, yung mga puwet nyo lahat tayo sa sinturot. Gaya ng ginagawa sa amin ng mga magulang namin nung panahon. Nako, ang sakit nun, Attorney Sal. Ayan. Pero ito, sa ibang topic po tayo, Attorney Sal. Alam ko po na ito ay isa sa mga malapit po sa inyong puso. Dahil kamakailan lang ay nagbigay din ng mensahe si Vice President Sara Duterte kasi ngayong buwan pala, Attorney Sal, ay ang National Down Syndrome Consciousness Month. At ito po yung kanyang mensahe para sa ating lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong buwan ng Tingnan ng takilang lumika kung paano na Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Halin natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.